Yan, yan. Hindi ko kilala yun ha. Background ditong magulo, brother. Hindi kita. Pag sumiwang ako, kita yan. Sige. Ito sana background, no? Yung may logo dyan. Huli Punky, aware ka ba sa mga scammers sa Snapchat na ang target ng taga-ibang bansa ay nagpapanggap na babae? Hindi naman nabago yan. Kahit saan actually, kahit sa WhatsApp, kahit sa ano, kahit sa Facebook, kahit sa... Hindi ko lang alam sa Tinder Pero sa TikTok ang dami nga niya. May gumagamit pa nga ng mukha ko eh. Para mag-invest daw, tapos taga Iloilo daw siya kuno. Mukha ko yung gamit, taga Iloilo. Tangan nyo, nasa mahabang parang barangay hall ako eh. Nandito ako sa Dome sa Viewpoint eh. Nasa Angono Rizal ako, wala ako sa Iloilo, mga tanga. Yung ba naman, bigay nila pera doon, 1,000 pesos. Tanga na, papa-invest 1,000 pesos. Ano ba yan? Ganun ba ako kahirap? 2 araw na paghahanap buhay lang yan kung empleyado ko eh. Construction worker ako limbawa, 2 araw na paghahanap buhay lang yan, 1,000 pesos. Ba't naman kukunin ko pa yung 1,000 mo para lang sa investment? Iba, uto-uto eh. Lumang tugtugin na yan eh. Lumang tugtugin na yan, mga thirst trapper. Tapos, mala-mala mo puta, lalaki pala yung mga yun. Next question. Naka-live na? Okay. Sige, next question. Uy, nawala si Gil. Gil, nawala ka. Nawala si Gil. Sayang. Okay, sige. Mag-aakit muna ako ng mga... Asan na yung isang mic? Okay, so mag-aakit muna ako ng mga tao sa live. Si Gail yung kaninang nagbabasa ng mga tanong, sayang. Hindi inabutan sa Facebook eh. Hindi niya inabutan sa Facebook. Pero mag-aakit muna ako ng mga tao sa live. Sige, tingnan natin kung sino maiakit nandito. Baka nalobat na siguro si Gail. Hindi naman normal sa kanya na hindi nagpapaalam bago mawala eh. So malamang nalobat yan, hindi niya lang napansin. Nawala rin sa ano eh, listahan eh. Brother, good morning. Taga saan ka? Brother, good morning. Taga saan ka? Okay, wala. Next tayo. Sige, mag-aakit ako ng 2 tao. Tignan natin. Tignan natin kung sino mauna. Karera silang 2. Sino kaya maunang umakyat? 2 tong inakit ko sa live. Brother, good morning. Taga saan ka? Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning. Okay. Taga saan ka? Taga rito? Taga saan Hello? kayo? Okay. Ano tanong mo? Brother, ano tanong mo? Sige, wala. Next na tayo. Brother, good morning. Taga saan ka? Good morning! Okay. Good morning po, Kuya Chester. Taga saan ka, Bulacan brother? ako. Bulacan. Okay. Ano tanong mo? Sa totosin, boss, talagang lagi kita pinapanood kasi influencer din ako. Ayos. Okay. Ano tanong mo, brother? Ano ba tanong mo pwede? Wait lang, boss. Sorry Kabado Nagulat ka. ako, nataas ako dito. Okay. Oh, hindi, nataas ako dito eh. Kasi Nagulat lagi ka kita pa o pinapanood. nag-request ka? Nagulat ka ba nag-request ka? Hindi, di ko makaangat ako eh. Okay. Sige. Okay. Ano tanong mo? Ano ba ang tanong ko? Wait lang, boss idol talaga kita eh. Salamat, brother. Sige, ano tanong mo? Ay! Kuya Chester, nag-ano pala ako, nagtayo ako ng negosyo kasi sumasabay ako sa Project 1 Million mo pala. Gusto ko lang palang maalam din. Happy ako narinig yun. Pero paalala ko lang sa lahat, hindi yung Project 1M, pinipilit ko, hindi ito para ini-inspire ko kayo magnegosyo. Ang inspiration nito, mag-ipon ng pera, hindi na importante kung ano pinagkakakitaan mo. Whether it be hanap buhay, empleyado, o negosyo, o investment, o freelancing, it doesn't matter. Ang bottom line niya, mag-ipon. Sige, go. Question, brother. Ano po ba ang wait lang ko paano niyo po ba masasabi na matino ang isang babae?
Maraming indicators. Pero ang pinaka-common yan, brother, tignan mo muna yung mga red flags. Pag yung red flags, kaya mo, pwede yun. Pero pag yung red flags, talagang malala, trouble ka dun. Ano po example ng mga red flags? Isa sa mga pinakamalalaking red flag, yung sinabi ni Solomon, na mas maigi pang tumahan sa ilang na lupain o sa bubong ng bahay kaysa sa maluwang na tahanan kasama ang babaeng palatalaw at magagalitin. Pag yung babae mahilig sa pakikipagtalo, tapos magagalitin, yan putang naman, laking red flag niyan. Miserable buhay mo kapag ganong klase ng babae nakuha mo. Sobrang miserable. Isa pa, yung mga babaeng pangkama lang, walang alam gawin, bukod sa pagpapaganda. Isa pa, yung mga babaeng bulagsak sa pera. Tangina, ang dami-dami red flag, brother. Tignan mo na lang. Yung mga pinakamalalaking red flag, tignan mo. Tapos tignan mo kung kaya mo. Pero, derechahan, putang. Pagka nakachamba kang babaeng mabunganga, nanggaling ako sa ganun dati. Matagal na panahon na. Yung dating matagal ko ng ex dati, matagal na. Hindi yung ngayon yung dati. Tangina, grabe yun. Putang ina mo, konting kibot, bunganga. Konting kibot, bunganga. Putang ina, pasa ko sa ganun. Ayoko ng ganun. Hindi uusad ang buhay mo pag binubungangaan ka maghapon. Putang ina. Alam mo yung parang ikaw pa yung kailangan lumapat sa standard niya, where in fact, dapat ang babae ang lumapat sa standard ng lalaking may direksyon ng buhay. Kung may direksyon ng buhay mo, huwag ka kukuha ng babae lumalaban sa'yo. Masakit sa ulo yan. Palag-palag. Masakit sa ulo yan. Okay lang yung mag-suggest. Pero pag palag-palag na parang ang dating, kailangan siya na yung sundin mo, putang ina, basta ganun. Yun. Salamat. Next question, brother. Kuya Chester, salamat. Thank you. Okay na po, Kuya Chester, nakausap kita. Okay, brother, salamat. Salamat. Sana nakakuha nyo yun, ha? Naintindihan nyo sana yun. Okay. Next tayo, next. Good. Nawala. Next tayo, next. Magkakit na muna ako ng dalawa. Tapos alsabahala na lang kung sino maunang makapasok. Ilalaglag ko yung kabila kapag may nakapasok na. Good morning. Taga-saan ka? Hello, sir. Ay, good morning, brother. Good morning. Putang ina mo, nagkasabay pa kayong dalawa. Dali, unahin ko muna ito si Sair. Sair, una ka muna. Brother, Ian, wag ka bababa. Diyan ka lang, ha? Okay. Meron akong dalawang tanong. Okay, go. Sir, Okay. yung unang tanong about financial, saka yung isa is about spiritual. Okay. So, yung unang tanong about sa financial, ano bang magandang, kasi nakabasa ako ng libro na hindi pala dapat mag-ipon. Dapat pala invest mo yung pera kasi yun nga kapag merong inflation, bumababa yung value. So ano ba ang, pag meron ka ng pera, ano ba ang pinakamaganda or sa mga beginners pa lang? Beginners, Ano yung brother, ito diretso. pinakamaganda? Beginners, ito diretso. Mag-ipon ka. Wag ka maniwala sa kanila, tanga na inflation, bla bla. Tanga na, maliit na bagay yung inflation kaysa mawala yung pera mo dahil tinangahan mo sa paggamit ng pera. Tinangahan mo sa pag-i-invest. Diba? Isipin mo yung konsepto. Yung inflation na yan, napakaliit na porsyento lang yan. 2%, 3%, malaki na 6% dyan per annum eh. Diba? Napakaliit na porsyento lang yan. Taka na, isipin mo ngayon yung konsepto na nag-invest ka, tapos mali investment mo, naubos ngayon yung pera mo. Inflation yan, kadalasan, ano lang naman yan eh. Hindi yan madalas na, monthly. Madalas siya kinikwenta yearly. Isipin mo yung konsepto na, taka na, puta, tinitignan mo yung inflation without considering na yung inflation gagarampot lang naman ang putang inang porsyento. Kumpara mo naman pag nagkamali ka ng investment na putang ina, ubus yung pinaghirapan mo. So, Alam mo, use your common sense. Use your common sense. Ang pinaka-common sense, mag-ipon ka ng marami. Bakit? Pagka nagka-problema ka, nagkasakit ka, naglalakad ka, balibinti mo, hindi sinasadya, puta, at least kaya mo ipaggamot yung sarili mo. Invest ka ng invest. Tapos pag nagka-trouble kayo ngayon, may cancer ka, hindi mo ngayon mabenta yung investment mo. Diba? Gano'ng karaming tao na ang putang inang nadali ng cancer na kinailangan ngayon ibenta yung lupa nila sa mas murang halaga kaysa doon sa pagkabili nila para mabilis lang na madispatcha. Sipin mo yun. Diba? Sasamahan mo ng common sense, brother. Wala pa rin tatalo sa marami kang pera. Tapos ang tawag doon, liquid ka. Liquid asset. Yung mabilis madispatcha. Sobrang bilis madispatcha ng pera eh. Kaya yung pinaka-liquid eh. Ginto, ganun. Yan, pwede ka sumikwat ng ginto. Nga lang, antay ka munang tumaas ang value ng ginto. It may take you probably close to
I will say 6 months to 1 year bago lang ma-top off yung kung magkano mo man binili yung ginto. Kasi pag binili mo yung ginto, lagi yan, mas mababa yung value niyan kaysa sa actual na market value. So ano yung ibig sabihin? Mag-aantay ka mo nung tumaas muna ang presyo ng ginto sa merkado bago mo makain ngayon yung ang tawag nila spread. Meron, kumbaga sa stocks o sa sa forex, spread yan kung tawagin. Nabili mo ng mas mura yung ginto sa actual na market value niya. Ano ibig sabihin? Nabili mo ng mas mahal yung ginto kaysa sa actual na market value niya. Ano ibig sabihin? Mag-aantay ka mo ng tumaas pa yung market value ng ginto na yon para ma-cover ngayon yung spread. Kung magkano mo man mabenta, kailangan mas mataas mo siya na benta kaysa sa pagkabili mo. Gets mo? It will take you some time. Yes, brother. Pero, hindi ka dapat mag-invest pag wala kang kapera-pera at yung gagarampot na pera mo, yun pa i-invest mo. Tangina, hindi ka dapat mag-invest pag ganun sistema mo. Unahin mo muna magparami muna ng pera tsaka ngayon mag-invest-investan. Lahat naman tayo pwedeng magpanggap na investor eh. O tapos ngayon, kapag ka nalugi ka ngayon sa investment mo, investor ka pa? Ang tawag sa'yo, brokey. Yan ang sagot ko ron. Ayan, sige. Next question. Sige, so, sa pangalawang question ko, brother, about naman spiritual. So, Okay. kasi like masama ba na mag-seek pa ako ng knowledge about like i-clarify ko yung mga kunwari sa Bible, merong mga kasi maraming akong like mahilig kasi ako mag-alungkat ng mga conspiracy theory, yung mga hidden knowledge, ganun. So, masama ba yung ganun or mas maganda siya? I will say hindi naman siya sa konsepto na masama, pero I will go for streamline first. Mainstream muna. Unahin mo muna yung mainstream bago conspiracy. Kasi pag nauna sa'yo ang conspiracy, meron kasing konsepto ang mga tao na magulo. Yung akala nila, yung unang dumating sa kanila, yun na kagad yung totoo. Eh, isipin mo kung ang uunahin mo ngayon yung conspiracy, tangina brother, rabbit hole yan. Nag-aral ako ng conspiracy theory at sobrang dami kong natutunan tungkol sa conspiracy theory na ang general majority dun, tangina, hindi totoo. Isipin mo yun, hindi mo ngayon alam kung alin dun yung totoo at hindi. Kasi ang nangyayari sa conspiracy theory, pinagkakabit-kabit nila kahit wala naman sa hulog talaga yung puzzle. Tapos kunya, magpapalabas ngayon sila ng mga sistemahan na kung ano man yung mga sistemang pinagkasunduan, kuno. Eh isipin mo na to yung konsepto lang na Orbis Unum yung one world government, yung single currency daw, single religion sa buong mundo, takin hindi mangyayari yun, bro. Diretsa lang, hindi mangyayari yun. Isa lang ang currency, isa lang din ang religion sa buong mundo, tapos isa lang ang gobyerno, one world government, Orbis Unum. Hindi totoo yun, hindi mangyayari yun kahit kailan. Bakit di mangyayari yun? Palagay mo ba yung dalawang magkalabang bansang Amerika at saka China, papayag sila magpasakop sa isa't isa? Putang ina naman. Diba? Sasama mo lang ng konting common sense eh. Isipin mo naman yung konsepto na, alam ba, ang mundo daw, flat. Diba? Sabi ng iba, flat daw, ganun. Diba ko, bakit flat? Baka hindi hanginan, ganun. Nabutas siguro, kaya na flat. Pero isipin mo, ito common sense eh. Conspiracy theory, flat daw ang mundo. Puta, kung flat ang mundo, bakit yung magkakalabang mga bansa nakakapunta pare-pareha sa ISS, International Space Station? Tapos lahat sila, isa lang ng feed. Palagay mo ba ang Russia aakyat dun sa taas, tapos sasabihin sa'yo bilog ang mundo kung flat naman talaga yan, at hindi sasabihin sa'yo, hindi, sinabi lang ng NASA na bilog yan, pero totoo flat yan. Eh magkalabang nga yung dalawa, yung astronaut tsaka cosmonaut ano ba? Pag yung dalawang bansa, sinasabi na sa'yo, parehas, bilog ang mundo, putang ina mo, magkalabang bansa yan eh. Hindi naman magsasang-ayunan sa isa't isa yan eh. Ibig sabihin, pagka sinabi nila at parehas sila na sinasabi, totoo yun. Kita mo, ganun yung konsepto. Ingat ka lang sa conspiracy theory, brother, napakarami dyan, putang ina, sa reality. Tignan mo, isipin mo, kung flat pala ang mundo at ganyan pala itsura ng mundo, paano mo ngayon lalagay ang gravity dyan sa konsepto na yan? Eh, ang gravity laging nasa sentro eh. Hindi mo nakikita pag nagbabato ka ng ano tawag dito? Ng tubig. Tapos yung tubig, kusang bumibilog. Hindi nyo nakikita yun, kusang bumibilog. Eh ako ang mundo, sinasabi 70% water, tapos yung gravity nasa gitna. Puta, hindi ba naman pupunta sa buong gitna yung tubig? Ba't naka-spread out? Tamo? Tapos, isa pa, paano ngayon gagana ang gravity ng moon at saka ng araw? Sige nga, kung ang itsura pala ng mundo, ganyan pala, tapos ang mundo, ang araw nandito, so may ikot pala pa ganon, paano gagana ang gravity nan? Hindi pa mahuhulog yun dun kasi flat nga. Hindi ba naman kaya yung mundo namang higupin pataas? Ba't hindi naghihigupan yung dalawa na yun? Putang ina naman, di ba? Tangina naman. Kung flat pala yan, putang ina, hindi ko maintindihan yun eh. Bakit flat pala yung putang inang mundo? Paano mo kayo papaliwanag ang eclipse?
Tangina, yung pagkakasunod-sunod nun di ba? Tatlo yun na nakaganyan sa isa't isa, kaya nga nagkakaroon ng eclipse Paano papaliwanag yung eclipse kapag ka ganun? Puta, ang gulo ng mundo kapag ka inisip mong flat ang mundo. Ang gulo. Kasama yan sa conspiracy theory Ako, unahin mo na muna yung nasa mainstream. Yung Quran, yung Biblia, at yung iba pang mga libro na medyo malalaking religion din, pero hindi kasing laki ng dalawa. Yun. Unahin mo muna yun. Pag nakuha mo na yung konsepto ng mga yun, di kung gusto mo as a form of entertainment, di ba? Pwede mong pag-aralan, kahit demonology pa, pag-aralan mo di ba? Lesser key, pag-aralan mo, di ba? Ganun, kung paano mag-trap ng mga masasamang espiritu, kung paano mag-trap ng mga demonyo, di ba? Bala ka na, trip mo na yun Kumbaga, ano lang yan expertise na yan kung tutuusin di ba? Pero ang pinaka-bottom line yan, unahin mo muna mainstream. Yun ang sagot ko. May follow-up question ka? Wala na, brother. Thank you. Okay, sige. Salamat. Okay, dito tayo kay Ian. Ian, turn mo na. Good morning, brother. Ano tanong mo? Good morning, sir. Yes, sir? Sorry. Ano tanong mo? Taga-saan ka muna? Taga-saan ka? Taga Palawan po. Taga Palawan. Okay. Mag-aakit pa ako ng isa pa. Tapos pag-akit nung isa pa, relax muna yung isa pa na iaakit ko. Ito, babae. O sige, Ian, go. Ano tanong mo? May tanong lang ako tungkol sa Bible Sige, go. Sino yung tatay ni Joseph? Si Eli ba? Si Eli. O si ano? Si Eli. Jacob. Si Eli. Pag binasa mo kay Mateo, Si Eli? Si Eli. Pag binasa sa Luke or Juan, si Jacob. Nakasulat yun sa Luke? Dun sa dalawa, kung magkakontra yung dalawa na yon, ang paniniwalaan ko si Lucas. Kasi si Lucas meron siyang trademark base sa natyaga akong pag-aralan na si Lucas, kapag ka nagsusulat si Lucas, sinisiyasat niya muna ng buong sikap. Kapag ka binasa mo yung nasa gawa, isa si Lucas sa sumulat ng gawa Tapos, ang sabi niya ron, pagkatapos na masiyasat ng buong sikap, ay sinulat kong sunod-sunod para sa iyo kagalang-galang na Theophilo. Pagka si Lucas ang sumusulat, sunod-sunod. Ngayon, merong possibility na baka yung tinutukoy na tatay na ayon sa sinasapantahan ni Jose, ni Eli, kay Mateo, kumbaga, parang lolo niya, ganon. Merong ganon yun, minsan may gap Meron ako nakikitang ganon lalo na yung nasa Genesis, may mga gap dun May mga gap na wala kang kamalay-malay, sinabing tatay niya si ganito, pero lolo niya pala yun. Diba? May sinasabing anak ni ganito, pero ang totoo, kaapu-apuhan na pala yun. Bawa, supling ni David. Diba? Si Kristo tinatawag na supling ni David, pero hindi naman siya diretsong anak talaga ni David. Ganon yung konsepto. Nakita mo yun? Okay. So, tinatawag si Kristo sa Biblia, tinatawag na anak ni David, supling ni David, binhi ni David, tinatawag din siya na ugat ni David. Pero hindi naman pinanganak ni Kristo si David Diba? Ganon yung konsepto. So, kapag si Lucas ang sumusulat, pag si Lucas ang sumulat, masinsin. Pag yung ibang sumulat at nagkakontra kay Lucas, madalas na pagkakataon may tawid na doon, may dugtong doon na hindi masyadong masinsin, katulad ni Lucas. Okay. Kasi hindi naman kasi nungalingan yun kasi may mga pagkakataon kasi, ikaw naman siligaw na ba ka? Picture. Okay. Okay. Meron kasing konsepto na sa Biblia, kahit apo mo na, technically, if you put technicalities, anak mo pa rin yun Ganon yung konsepto. Meron ganong konsepto sa Biblia. Parang halimbawa, katulad sa atin, di ba? Si Kristo, anak ng Diyos, di ba? Si Adan, tinatawag din na anak ng Diyos Pero lahat ng tao, hindi naman lahat ng tao anak talaga ng Diyos Pero may mga tao tinatawag na anak pa rin ng Diyos kahit hindi naman talaga, alam mo yun, hindi naman talaga diretsong 100% na Diyos ang gumawa talaga sa kanila na parang katulad nung kay Adam. Di ba? Kasi si Adam, mababasa mo talaga, ang tatay niya talaga ang Diyos. Hindi nga lang siya ipinanganak, ginawa siya mismo ng Diyos. Ngayon, as a normal course of process, as a normal course of natural, ang mga tao in general, tinatawag na anak ng Diyos, yung mga tao ng Diyos, pero it doesn't necessarily follow na katulad kay Adam yung pagkakagawa sa kanila ng Diyos. Ganun yung konsepto. Kuha mo?
Okay, sir. Okay, sir. Nakakuha ko. Yun ang sagot ko ron. Salamat. Follow-up question, brother. May Nagtanong-tanong isa mo, pa ha? po. May isa pa. Yung si Sige. si Jesus umakyat. Sige, tuloy lang yung tanong, brother. Umakyat sa langit. Pa-picture lang sila. Si Okay. Jesus umakyat sa langit ng may katawan at may buto. Hindi ganon. Hindi ganon. Kapitulo 15, kung di ako nagkakamali. Dapat pala, daling ko yung Biblia ako dito susunod. Ingat kayo ha. Dahan-dahan kayo sa biyahe. Salamat sa pagbisita. Kapitulo 15, kung di ako nagkakamali ng unang Korinto. Sa isang sigaw, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ng pakakak at ang mga patay muling mabubuhay at tayo babaguhin. Merong ganong nakasulat sa Biblia na kung papaano yung ang tawag nila ron sa English glorious body, ganon yung gagawin sa atin kapag hindi pala ako kasali doon. Ganon yung gagawin doon sa mga madadatnan nung pagbabalik ni Kristo. Ngayon, yung mga yon babaguhin yung katawan na yun. Yung katawan na may pagkasiphayo, gagawing immortal. Ganon yung konsepto. So yung katawan ni Kristo, pinalitan yun. Hindi yun ganon na katawan, laman at dugo. Hindi makakapasok sa karya ng Diyos yung laman at dugo. Glorious body kung tawagin nila. Glorified body. Hindi glorified body, glorious body yung kung tawagin nila. Nasaan yun? Kung di ako nagkakamali, Okay. Kapitulo 15. Sa may bandang dulo yun ng unang Korinto kung di ako nagkakamali. Papalitan yung Okay. katawan. Sige, Nakasulat sir. yun sa Biblia, papalitan yung katawan. Hindi makakakit sa langit. Isipin mo yung konsepto. Ito, sasama mo na ng konting common sense eh. Yung laman natin, pag hindi mo nilagyan ng spaceship, hindi tayo makakalapa sa outer space. Yung katawan ni Hindi Kristo, kaya makakaya. lumabas sa outer space, dumatagos nga sa pader eh. Di ba nabasa yun, di ba? Nung bumalik siya, tumatagos siya sa pader. Yun ang sagot ko ron. Sige. Okay, sir. Salamat po. Maraming salamat. Araw-araw ako nanonood sa inyo. Salamat, brother. Okay. Thank you. Sige. Ito, tama yung sabi ng isa. Si Kristo o si Christ, siya yung sugo ni Allah. Hindi siya Diyos maliban sa Allah. Totoo naman, tama naman yun. Yun nakasulat sa Quran. Yung nakasulat sa Biblia, hindi ganun. Nakadepende lang naman yan kung sino kausap ko eh. Pag ang kausap ko, Muslim, pag-usapan natin Quran. Pag kausap ko, Kristiyano, pag-usapan natin Biblia. Either way works. Parehas naman yung, alam ko yung magkabilang panig na yun. Mas kabisado kong alam ang Biblia kaysa sa Quran. Ang dahilan kasi, pinanganak kasi ako sa Metro Manila eh. Alam mo naman, sa Metro Manila, ang general majority ng mga tao rito, Katoliko. So, pinanganak ako, tapos bininyagan ako sa Katoliko, tapos doon ako nagsimula magsaliksik. So, paglipas ng mga panahon, tanda-tanda ko na ng konti, tsaka ako palang na-discover yung Quran, na meron palang Tagalog version nun. Yun. Meron palang Tagalog version na yun. Doon ako ngayon ako nagsimula magbasa ng Quran. Yun. Yeah, next ta. Okay, Lovenin. Babae naman tayo. Para usapin puso naman. Iba-iba ng topic, mas masaya eh. Lovelyn, good evening. Good morning na pala. Ano tanong mo? Hi, hello. Good morning. Taga saan ka? Lovelyn, taga saan ka? Pala. Yun lang, nawala. Okay, next. Babae sana. Okay. Ay, maganda to. Mukhang Life Chronicles. Ang ganda ng pangalan. Life Chronicles. Tignan natin to. Life Chronicles tayo. Life Chronicles. Hello. Good morning. Taga saan ka? Sayang to, Life Chronicles. Ang ganda pa naman. Baka may magandang tanong to kasi pinangalanan niya na maganda yung page niya. O, tayo ng iba pa. Walang babae, puro lalaki to. Ivan Carl nga. Sige, Ivan Carl. Disconnect na naman natin si Life Chronicles. Nakatulog na to. Okay, Ivan Carl. Good morning, brother. Hello, sir. Good morning po. Taga saan ka? Sa may kulyat, sir. Kulyat. QC. Okay. Ano tanong mo, brother? Ang tanong ko, sir, about naman sa naging rally
Rally ng INC at ang pagsagot ngayon ng simbahan na tumututol ngayon sa ay na gustong ituloy ang pag-impeach naman sa pangalawang Pangulo. Okay. Ano tanong mo tungkol doon? Ano pong masasabi niyo doon na parang may ginawa namang hakbang yung simbahan na tumututol sila sa ay na gusto nilang i-impeach ngayon kasi ginawa nila yung sa loob ng simbahan. Ganun. May separation of church and state. Bakit nila ginagawa sa loob ng simbahan yun? Hindi ko maintindihan yan. Alam mo dyan sa panig na yan, mas pumapabor ako ng bahagya sa Iglesia ni Cristo. Kasi ang gusto ng Iglesia ni Cristo, wag i-impeach kasi hindi na nga raw afford ng bansa natin yung ganyan. Kasi nagkakagulo na tayo eh. Diba? Hindi na afford ng bansa natin yan. Pag in-impeach mo yan si Sara, tingnan mo, nagkakagulo na tayo, nakita nyo, ewan ko kung nakikita nyo dumadaan sa newsfeed ko yun. Sa newsfeed nyo yun. Hindi ko alam kung legit din yun at the same time, pero si North Korean leader Kim Jong-un, sumusuporta kay Sara Duterte. Ayun nga raw ho. Tsaka nga raw Nakita ko yun dumadaan sa newsfeed ko yun. Hindi ko nga alam kung gaano ka-legit yun. Pero nakita ko yung dumadaan sa newsfeed ko na si Kim Jong-un sumusuporta kay Sara Duterte. Kasi, syempre, di ba, yung nakaraang administrasyon, si Duterte, kahit pa paano, medyo may sinabing maganda tungkol sa North Korea. Napansin ngayon ng North Korean leader. Ngayon, medyo nag-open na sila ng bahagya Pero overall, hindi afford ng bansa natin yung impeachment. Babagsak ang ekonomiya natin dyan. Tangina, maghihirap tayong lahat dyan. Hindi yan dahil pabor ako kay Sara, o against ako kay Sara, o pabor ako kay Bongbong, o against ako kay Bongbong. Ang tinitignan ko, general perspective, na tangina, ano epekto niyan sa atin bilang Pilipino? Doon ako tumitingin Ano ba epekto niyan sa atin? Makakabuti ba na magkabilang paksyon na putang ina mga nakaupo sa politika? Okay lang yun, kung nagkakagulo sila, kung kumakandidato sila Diba? Ayos lang yun, kumakandidato kayo parehas, magkagulo kayo dyan, basta wala lang patayan, diba? Basta wala lang, wala sakitan, ganun. Okay lang yan, magkagulo kayo dyan, kanya-kanya propaganda kayo, ayos lang yun. Pero nakaupo na Diba? Hindi masyadong masarap sa paningin ng mga international investors kapag ang mga nakaupo, in general, hindi na importante kung sino-sino pa yung mga putang inang yan nakaupo, nag-aaway-away. Hindi mabango yan sa paningin ng mga investor na international. Tanginan to mga politiko na to, parang walang malay sa mundo Nakakaburat. Alam mo yun, ang hirap na nga ng bansa natin, nagkakaproblema pa tayo sa putang inang insurgency dito sa loob ng bansa, pati sa labas ng bansa, sa West Philippine Sea, at sa kung ano-ano pa, putang inang yan. O ngayon, tignan mo, itong mga tao na to, putang ina, imbis na ang inaatupag, kapakanan ng taong bayan, ang inaatupag, paano ba nila pababagsakin yung kalaban nila? Putang ina mga plataforma yan, napakapangit na mga gawain ito. Alam mo yun, dalawang magkabilang panig na, nabuburat na ako dyan Nabuburat na talaga ako dyan sa dalawang magkabilang panig na yan. Wala akong pakialam kung sino pa yung dalawa na yan. Pero nakakainis na yung dalawa Yung isa, tangina. Sana bago naman. Ewan ko, sana nga maiba naman Ewan ko, tangina, nakakaburat na. Alam mo, naririnig ko nga si Eli pag nagsasalita May potential yun si Eli San Fernando. Naririnig nyo ba yun? Si Eli San Fernando. Nga lang, parang, alam mo yun, masyado pang hilaw para dumiretso siya doon. Kasi, alam mo yun, kalilitaw-litaw niya lang sa social media. Bago lang siya sa social media. Hindi naman natin alam kung ano track record niya. Hindi natin alam kung kamusta paninindigan niyang tao na yan. It would be really nice kung sana noon pa siya nagpakilala sa social media. Hindi yung kung kailan bago lang siya tatakbo. Tsaka lang siya nagingay social media. Tapos, alam mo yun, pinabayaan niyang kasuhan siya. Pero overall... Napatahimik na rin siya agad. Kung totoo yung si Elisan Fernando, talagang matikas talaga na tao yan. Takina, supportahan ko yan. Nga lang, I don't have enough information kasi tinanong ko sa mga tropa kung sino yan. Walang nakakakilala sa kanya Walang nakakakilala sa kanya Pero I would want to support someone. Diretso, gusto ko sumuporta sa kung sino mang matinong politiko. Hindi kilala niyo naman ako Tangina, basta politiko hindi ako tumatanggap ng pera. Ang hinahanap ko yung katinuan ng mga putang inang politiko na sana lahat tayo makikinabang, hindi yung ako lang makikinabang, bibigyan akong pera para po-promote ko. Hindi ako interesado sa ganun Hindi ako interesado sa ganun. Ang interest ko yung mga kapwa-tao ko maging maayos yung buhay nila. Hindi yung ako kumita ng pera. Putang ina, may kinakain naman ako May bahay naman sa ibabaw may bubong naman sa ibabaw ng ulo ko May damit naman ako sinusuot Hindi naman ako naghihirap Diba? Para tumanggap ng pera sa politiko, para mag-promote ng politiko, para sa pampersonal ko lang na pangangailangan. Okay lang ako, I'm good. Pero I would want to support someone. Gusto kong, alam mo yun,
andun na, ito na rin lang naman eh, di ba? Influencer na rin lang naman ako eh. Gusto kong sumuporta sa kung sino mang politiko. Wala lang talaga akong makitang putang inang, alam mo yung 100% talagang matino eh. Sabi mo, lesser evil na lang i-promote mo, Chester. Ayoko ng lesser evil, gusto ko talaga matino talaga. Ang gusto ko talaga matino, ayoko ng lesser evil. Yung ano, sana nga may isa pang katulad ko na interesado naman sa politika kasi ako personal, di talaga ako interesado dyan eh. Yung willing to die para sa kapwa-tao niya, yun ang mga putak na matitikas na mga klase ng politiko, hindi mo kayang bayaran. Sana maraming ganun. Sana talaga maraming ganun. Kaso ang problema kasi yung mga ganung klase ng mga tao nasa mga mahihirap na estado ng buhay eh. Yung talagang paninindigan, di mo kayang bayaran. Kasi kung lalaban ka ng legal, ang hirap lumaban ng legal eh. Kung lalaban ka naman ng illegal, alam mo na, puta, hindi ka pwedeng politiko pagka ganun ka. Patatahimikan gamit ang mga kaso-kaso, ganyan. Oo, pag matino ka, pero pag hindi ka matino, talaga mahal na mahal ka talaga ng mga putang inang kapwa mo politikong corrupt din, pare-parehas lang din sila. Yun. Kung sana meron lang talaga kung sana lang talaga. Alam mo, nakaka-frustrate yung katahimikan ng mga matitinong tao. Yung mga matitinong tao, ang sarap-sarap na ng buhay nila. Yung mga corrupt na tao, ayan ngayon, nagpupolitika ang mga putang ina para sa pera. Nabalitaan ko yung nangyayari sa ibabaw eh. Yung mga politikong nagkikwento rin sa akin, may mga tropa rin ako na eh. Pag-uusap politika, ang dami nangihingi ng tulong sa akin, wala lang kayong malay eh. Puta, offer nga sa akin para sa party list, 6 na milyon eh. Tanginang yun. Malaki-laking pera yun ha. Sa Diwata nga, nabalitaan ko kung magkano eh. Siyempre, unconfirmed yun. Pero, tangina ko, may record pala to. Putang ina. Akala ko sa TikTok lang tayo, may Facebook pala rito sa gilid ko. Nakalimutan ko may Facebook pala rito sa gilid. Tanginang yun. Nabalitaan ko yung nakakabalita rin ako. May mga kausap din ako mga malalaking politiko. Hindi lang talaga ako makasuporta sa kanila ng buo. Kasi tangina, sinasabi ko naman sa kanila, tangina, alam nyo nun, hindi ko kayo masuporta ng diretso. Kasi tangina nyo, corrupt kayo eh. Magkakaibigan na lang tayo, magtotropa na lang tayo. Pero para suportahan ko pa kayo sa politika, hindi naman din ako nangingi ng suporta sa inyo, di ba? Basta ang gusto ko lang, mabuhay lang tayo ng patas, maging kapwa-tao lang tayo na matino, diba? Huwag tayo magnanakaw sa kapwa-tao natin, sa bayan, diba? Kasi pera ng kapwa-tao yan eh. Diba? Huwag natin pakialaman yung para sa taong bayan. Kasi taong bayan na nga, alam mo, hindi nyo nga iniisip eh. Itong mga politiko na to, hindi nila iniisip eh. Taong bayan na lang ang tawag nila eh. Pero hindi nila nga iniisip yung mga malalayong kamag-anak nila. Yun na lang, isipin nyo na lang yun. Yung malayong kamag-anak ninyo, na hirap sa buhay, na hindi nyo kaparehas ng estado, na medyo malayo na ng konti sa inyo, na nahihirapan sa buhay nila. Diba? Isipin mo yung mga kapwa-tao mo na yun. Hindi ka ba gagawa ng matino para sa mga kamag-anak mo na yun? Tanginan tong mga politiko na to, walang ibang inatupag kundi yung anak nila, yung asawa nila, yung kapatid nila, babalik na naman uli sa anak nila, babalik uli sa kanila, babalik uli sa asawa nila. Putang ina, isang maliit na circle lang yung mga yun eh. Nakakasuya na nga eh. Nakakasuya na. Kaya nga eh. Nakakaano na yung wala kang tulak kabigin doon sa dalawa eh. Si Bongbong at saka si Sara. Kaya wala kang tulak kabigin doon sa dalawa. Tangina. Nakakainis na si Bongbong pinapatulan pa. Nakakainis naman si Sara, nagbabanta ng pagpatay. Ano ba yan? Ang pangit. Tangina, napakapangit. Napapangit para sa bansa. Kaya nga eh. Yung wala tayong magagawa ron, ganun talaga yun eh. Follow-up question, brother. Yun lang naman po. Wala naman ako about dun sa dalawa. Pinit pa ako ng lang dyan. Okay, sige. Salamat, brother. Okay, akit ako na iba. Thank you. Thank you Salamat Okay. Lobelin, ikaw ulit. Ano ka? Makakita mo si Lobelin. Wala na pala. Wala pang babae magtatanong? Puro lalaki talaga to. Ay, yung babae naman dyan. Babae naman yung magtatanong. Sige, mas gusto ko yung babae magtatanong muna. Puro lalaki na lang eh. Akit muna ako na isa. RN. Ano kaya ibig sabihin ng RN? Registered Nurse? Ano masasabi mo sa guard sa Megamon? May mga nakikita akong angulo na sinasabi nilang matagal na daw na nandun yung babae na yun, na kahit Sabado o Linggo, naka-uniform pa rin yun eh. Meron ako nakikita ng ganung angulo. Na parang, batigas ang ulo. Maganda nga yung pagkakasabi ni Kuya Ren nandun eh. Yung mga gwardiya, gawin nyo lang yung trabaho nyo, pero hindi sobra. Na, tinan mo, ano nangyari? Sinipa niya yung bata, kitang-kita tuloy sa camera. Sinira niya yung wala eh. Meron kami sinigang na baka. Wala sigarilyo. Okay. Ayun.
Next tayo. Myra. Okay, Myra tayo, Myra. Ayan, sige. Good morning. Babae. Pero lalaki yung boses. Gulat pa siya eh. Okay, next tayo. Mag-akit na lang ako ng 3 siguro. 3. Health hub. Dalawa na muna to. Sino mauna? Mauna kayong dalawa. Ayan. Brother, good morning. Kay Storya Christian. Hello, idol. Hello. Good morning. Taga saan ka? Laguna. Sa Laguna. Pablo. Okay, ayos. Nandyan yung Bato Spring. Lagi ako dyan dati. Oo. San Pablo. Oo, dito. Okay. Ano tanong ko mo? lang, yun. Medyo mainit-init pa rin naman kahit mga ilang weeks na rin yung nakalaan. Regarding doon kay Derek Darrell Yap na teaser about kay Pepsi Paloma, anong masasabi mo doon? Yun po ba ay, kumbaga sa pang-teaser lang talaga ni Darrell Yap para pag-usapan yung pelikula, tapos pag pinanood mo yung pelikula, may twist pala doon na nagsisinungaling lang sinabi niya lang yun, or anong tingin mo doon? Hindi ko pa napapanood yung pelikula eh. Diretso, hindi ko pa napapanood yung pelikula. Pero it feels to me like para may friction talaga yung dalawa na yun. Kasi nagsampa ng kaso si Vic Soto. Hindi ka naman magsasampa ng kaso kapag kumbaga parang scripted lang yan na merong parang may conflict silang dalawa para sumabog yung konsepto ng Pepsi Paloma eh. Diba? Pero syempre, dahil Vic Soto yan, sinampahan siya ng kaso. Pero alam mo, diretso, generally, I will look at it in the perspective. Diretso I will look at it in the perspective na entertainment lang yan. Kasi, tinan mo, 3 tao yung involved eh. Di ba? 3 tao yung involved. Na meron pang iba pang mga tao, pero secondary na lang. Ang primary na tao na involved, si Darrell Yap, si Vic Soto, at saka si Pepsi Palomang patay na. Tapos na yan eh. Okay. Tapos na yan. Yung konsepto na yan, tapos na yan. Patay na si Pepsi Paloma. Ngayon, uungkatin na naman nila para kung ano man yung gusto nilang gawin, uungkatin na naman nila. Ano ngayon ang pakinabang ng taong bayan dyan bukod sa entertainment lang yan? Kasi yung taong involved, patay na. Si Vic Soto naman, sobrang tanda na. Alam mo, anytime soon, mamamatay na rin naman yun. Diba? Ano pa ba naman ang gusto ng taong bayan tungkol doon? They want justice? Bubuksan pa ba yun? Dahil may bago bang ebidensya? The only way para mabuksan ulit yung kaso ni Pepsi Paloma, kahit patay na si Pepsi Paloma, kailangan ng mga bagong ebidensya. Kung wala namang bagong ebidensya ipepresenta at movie lang yung gagawin, wala namang magiging bearing yun sa kaso eh. So hindi bubuksan ulit ang kaso ni Pepsi Paloma, malabo yun. Si Darrell Yap, siya ngayon na may kaso. Pero overall, nakikita ko yan as a form of entertainment na lang. Nakikita ko yan as a form of entertainment. Walang pakinabang yan sa buhay ng mga tao. Para mapag-usapan na lang, idol, no? Ilang ginawa niya. Para kumita ng pera ang Darrell Yap, obviously, that's number 1. Number 2, siguro baka personal niyang kakilala si Pepsi o kung ano man, di ba? Na parang pinagtatanggol niya. That's number 2. Pero ang pinaka-bottom line niyan, yung entertainment industry talagang masalimuot at talagang halos sa demonyo na talaga entertainment industry. Di naman, nakita niyo naman yung nangyari dun sa Hollywood, di ba? PDD at saka yung kung sino-sino pa. Meron din naman tayong ganun dito sa Pilipinas, hindi lang nagsisipagsalita ang mga tao eh. Kasi wala nga sapat na ebidensya. Pero tignan mo, paglipas sa ilang panahon, may sasambulat din dyan. Meron din tayong ganun dito. Idol, In case hindi nyo alam, meron din tayong ganun dito sa Pilipinas. Yung katulad ng kay PDD, meron din tayong ganun. Kilala ko nga ibang taong involved eh. Okay. Yun. Idol, last question po. Okay. Bilang isang, syempre, content creator ko, influencer, kahit pa paano ako po nag-uumpisa din. Anong maipapayo mo dun sa mga content creator na minsan, syempre, nag-burnout na, kumbaga parang feeling nila, kahit sila mag-content idol, magawa ng video, wala nangyayari sa kanila, anong pwede mo maipayo dun sa mga aspiring content creator din or influencer tulad mo? Diretso, you have to make sure that you are relevant and you want what it is that you are doing. Dapat, importante ka. At the same time, gusto mo yung ginagawa mo. Kasi pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, mababurnout ka. Eto naman, parang katulad sa akin, atake naman, nababurnout din dito. Pagod na pagod ako rito, baka akala mo. Puta, hindi ko gusto itong negosyo na to, diretsahan lang.
Hindi ko gusto nagluluto ng putang ina sinigang na baka, diretsahan lang tayo. Ang dahilan lang naman kung bakit sinigang na baka yung niluluto ko kasi gusto kong kumakain ng sinigang na baka. Yun lang eh. Gusto ko yung kumakain ng sinigang na baka. Pero ito bang negosyo na to gusto ko? Hindi. Ang may gusto nito taong bayan eh. Gusto to ikang makita kung paano yumaman, gumawa ng pera na nagtitinda ka ng pagkain sa tabi ng kalsada. Kasi ang dami-dami kong mga kananay na anong tawag dito? Na mga fans ko. Syempre, kung ang dami nila, marami sila marunong magluto. Gusto nila ngayon makita kung paano yumaman gamit yung konsepto ng pagluluto. Syempre, simula muna yung sa tabi ng kalsada muna. Hindi naman diretso kagad, may pwesto kagad. Halaga 50 mil ang puhunan nito eh. Ano ba naman magagawa mo sa 50 mil? Halos wala. Di gano'n, binenta ko sa kalsada, parang ang konsepto, parang pares. Ganun yung ginawa ko. Pero overall, hindi ko talaga gusto itong putang ina negosyo na to. Anong uling tanong ko? Tanong mo, nakalimutan ko tuloy. Naging emotional ako doon sa parte nila kasi naiinis talaga ako. Niluto ako ng sinigang na baka. Hindi, ay idol. Kasi, yung content creator. Aspiring content creator. Isipin mo yung konsepto na hindi ko gusto yung konsepto ng pagluluto ng sinigang na baka. Itong buong negosyo na to, hindi ko talaga gusto to. Pero ang gusto ko dito, yung nakikipag-usap na ako sa inyo. Yan ang gusto ko. Gusto kong tinatanong ako ng mga tao tungkol sa maraming bagay kasi I have so many things to share. Diba? Ang dami kong gustong ibahagi in the concept na gusto kong makatulong sa kapwa-tao. Tignan mo, hindi nga ako nagpapabayad eh. Pansinin mo. Hanap ka na ibang influencer na hindi nagpo-promote ng sugal, hindi nagpo-promote ng politiko, tapos may mga taong gustong mag-invest sa kanya ng hindi birong laki ng pera tinatanggihan niya. Diba? Hanap ka na katulad ko. Bakit? I enjoy what I am doing. Nag-enjoy ako dito sa ginagawa ko. Hindi yung pagluluto ng sinigang na baka, pero yung pakikipag-usap sa inyo, you're giving me your attention. At sino naman ako para pagbigyan ng attention ng kahit na sino? Sige lang. Yan. Isipin mo yung yung konsepto na gusto ko yung ginagawa ko. Itong pagko-content, gusto ko itong ginagawa ko. Yung mismong proseso nga lang ng pagko-content yung madugo kasi yung kino-content ko bagay na hindi ko gusto. Pero overall, yung pakikipag-usap sa inyo, dito ako nag-e-enjoy eh. Dali lang. 1, 2, 3. Napanood ka daw nila sa TikTok ko yan. 1, 2, 3. Okay, salamat po. Okay. So yun, nag-e-enjoy ako sa nag-e-enjoy ako dito sa konsepto ng ng mga tao nagtatanong sa akin, tapos alam mo yun, nakakapagbigay ako sa kanila ng insight. Hindi man resolution yung maibigay ko sa kanila, at least kahit very minimal, yung mga tanong nila sa isip nila nahihimasmasan, tapos nagkakaroon sila ng ibang perspektibo. Yun lang yun eh. Magkaroon ka lang ng ibang perspektibo na baka merong nakita yung mata ko na hindi mo nakita. Baka merong naisip yung isip ko na hindi mo naisip. Baka merong narinig yung tenga ko, hindi mo narinig. May pumasok sa puso ko, hindi pumasok sa puso mo. Yung mga bagay na nabasa ko, bagay na nakita ko, bagay na nangyari mismo sa akin, sa mga bagay na tamang ginawa ko, o mga pagkakamali ko, o mga katangahan ko, o katalinuhan ko, o pagkakamali ng ibang tao, o tamang ginawa ng ibang tao. Baka sakaling pag nailatag ko sa iyo yung mga bagay na yun, baka may mapakinabangan ka dun sa mga nakita ko at narinig ko. Ganun yung konsepto. Nag-e-enjoy ako dun sa ganun. Tira mo, ito, buhok sa puwet. Ang pangalan niya, buhok sa puwet. Walang makakapantay sa'yo, idol, all-knowing. Hindi naman ako all-knowing eh. Sinasabi ko naman kapag bagay na hindi ko alam eh. Diba? Hindi ako presentado, alsado. Lahat ng mga bagay na sinasabi ko, either opinion ko, o I have something to back it up. Meron akong proof of concept, meron din akong ebidensya. Hindi naman ako basta na lang, di ba, nagsasalita ng mga bagay na inimbento ko lang sa isip ko. Kasi maaamoy naman ng mga tao yun eh. Maaamoy ng mga tao yung kung inimbento ko lang sa isip ko yung konsepto. Maaamoy ng mga tao yun. Tignan mo, katulad ni Frankie Miano, di ba? Naamoy ng mga tao yung iniimbento niya lang na konsepto. Nung tinanong siya pwede daw bang mag-invest sa real estate kahit wala kang pera. Ang sagot niya, pwede. O paano daw? Ma-invest daw, lalagyan daw ikang billiards and shit. Kakausapin daw niya, oy landlord, gusto mo ba lagi na naman nagre-renta sa'yo? Syempre, for obvious reason, nabutasan siya ron. Kasi paano yung pang 1 month advance, 1 month deposit? Paano yung pambili ng billiards and shit? And everything else in between. Wala naman landlord na basta na lang, alam mo yun, out of thin air, papagamit sa'yo yung property niya para pagkakitaan ninyo parehas, tapos wala kang ilalabas na pera ni singkunduling. Wala landlord na ganun, maliban na lang siguro, property manager ka. Ibang usapan yun. Pero hindi ka makakapaglagay ng billiards and shit doon, tapos paglalabasin mo si landlord ng billiards and shit mo. Tapos, alam mo yun, siya lang talaga naglalabas ng pera, tapos ikaw nag-iimbento lang ng konsepto out of thin air. Hindi ganun.
So ayun, yun ang sagot ko ron. Overall, kung gusto mo maging effective na content creator, dapat relevant ka. Yung mga bagay na kino-content mo, importante sa mga tao. Isama mo na rin na dapat gusto mo yung ginagawa mo para di ka na-burnout. Etong pagla-live sa gabi, gusto ko to eh. Minsan nga alam, may mga pagkakataon naiipit ako. Minsan may mga pagkakataon hindi ko gustong mag-live kasi sobrang pagod ko. Pakiramdam ko, bobo-bobo ko. May mga ganong pagkakataon, pakiramdam ko, bobo ko. Pakiramdam ko, hindi ko kayang i-pull off yung live ngayong gabi kasi sobrang bobo ko ngayon, hindi ko talaga kaya. Ganon. May mga ganong pagkakataon. Oo, may mga ganong pagkakataon. May mga ganong pagkakataon. No, Idol, anong ginagawa mo every time na yung pakiramdam mo na napo-burnout ka, napapagod ka, gusto mo natutulog ako na mahaba. Stop sa ginagawa mo. Yun ang totoo, natutulog ako na mahaba. Minsan you just have to take some time away from whatever it is that you're doing. Hindi naman lahat kailangan matulog na mahaba. May mga iba, kailangan magbakasyon ka muna, pahinga ka muna. Ang daming mga content creator na napagod sa pagko-content. Sobrang dami nila. Napagod sa pagko-content. May mga content creator na tumigil because of burnout. May mga content creator na tumigil because of lack of, I will say, imagination. May mga content creator naman tumigil because of lack of finances. Ganon. Iba-iba dahilan ng mga content creator eh. Pero pag nababurnout ka na, kailangan mo muna magpahinga nang hindi sumusuko. Kung talagang gusto mo talaga yung konsepto ng pagko-content. Tapos, you have to check your practicality as well kung gusto ba ng tao yung napapanood nila galing sa'yo. Karamihan sa mga tao, nagugustuhan yung napapanood nila kapag may pakinabang sila dun. Siguro, in the form of entertainment, that's one. In the form of information, that's two, na parang katulad sa akin. In the form of multiple factors. Pero ultimately, dapat ang nasa isip mo, magugustuhan ba ng audience mo yung bagay na ilalabas mo. Eh, swerte ako, yun isa sa mga swerte ko. Yung content ko, very, I will say, natural, in the aspect na hindi ko kailangan magpanggap na kahit na sino at yung mga tanong, yun lang yung sinasagot ko without, alam mo yun, without faking anything. Kasi yung showbiz in general, isang malaking industriya na kapikean yan eh. Lahat ng tao nagsisiarte, depende sa script na ibinigay sa kanila, depende sa role na ibinigay sa kanila. May mga content creator, ganun din, nagsisiarte, depende sa script nila o sa role nila. Parang katulad ni Malupiton, di ba? Si Malupiton, nag-e-enjoy siya sa ginagawa niya, pero alam mong peke yung content niya. Pero tanggap naman ng mga tao yun eh. Hindi siya nababurnout dun. Tanggap ng mga tao yun na umaarte siya ng iba-ibang klase. Minsan doktor siya, minsan abogado siya. Eh technically umaarte lang naman siya nun. Hindi naman talaga siya totoong doktor, hindi siya totoong abogado. Diba? Pero gusto niya yung ginagawa niya, gusto rin ng mga tao yung ginagawa niya, well accepted siya ng mga tao. Ganun yung konsepto. Importante na dapat importante ka. Pangalawa, importante na dapat gusto mo rin yung ginagawa mo. Even better kung matino yung ginagawa mo. Tama. And you're doing it for a better cause, greater than yourself. Parang katulad sa akin, hindi naman tutungkol sa pera eh. This is not about money. Kaya siguro kung naka-follow ka sa akin sa Facebook, malamang nakita mo kanina, diba, na may nag-aaya sa akin na magpa-drug test daw ako, bla bla. Okay lang, sige, papayag ako sa'yo kasi inconvenient sa akin yan. Dapat may makuha ko pabalik. So kung papayag ka, papakain ko sa'yo resulta ng drug test pag nag-negative ako sa harap ng camera, para ngayon, may pakinabangan ngayon kita. Diba? Kung papayag ka, sige, papayag din ako pa drug test. Wala man akong pakinabang sa putang inang drug test na yan eh. Iistorbohin mo lang ako, lalabas ko yung drug test ko dahil sa isang pirasong putang inang basher na wala namang kwenta. Siguro kung outcry ng mga tao yan, sige, papadrug test ako. Pero siguraduhin yung kaya yung kainin yung putang inang negative test result ko. Yung papel, yung mismo papakain ko sa inyo sa harap ng camera. Kung papayag kayo na ganun, sige, i-call ko yung hamon ninyo. Ganun lang naman yun eh. Bakit? Tanga naman makakakuha ko ng content dun, tapos malamang mag-viral din yun. Diba? Yun ngayon ang pakinabang sa akin nun. So sige, titiisin ko yung inconvenience para magpa-drug test ako. Ako na rin mismo magbabayad. Basta papayag kayo na yung negative test result ko, kakainin ninyo sa harap ng camera ko. Payag ako ron, magbabiral yan, makikinabang tayo parehas sa isa't isa. Nalaman mo na hindi ako addict, hindi ako gumagamit ng kahit anong droga, pero at the same time, ako rin nakinabang din ako na napahiya kita sa mga tao, magbabiral ngayon yung content ko. Yun. Parang idol parang ganyan din yung ginawa ni Duterte kay Trillanes nung naghihiring na regarding sa bangko na pag hindi daw napatunayan, sasampalin daw ni Duterte sa harap ng camera si Trillanes. Anyway. Kasi alam mo, madaling mag-akusa eh. Madaling mag-akusa. Pero ito ang problema mo.
kakalad ka rin mo ko sa kung saan man na mai-inconvenience ako, na wala naman akong pakinabang doon sa trip mo kasi trip mo yan. Sige, pagbibigyan kita sa trip mo. Pero pagbigyan mo rin ako sa trip ko. Hindi naman putang ina pwedeng ikaw lang yung magti-trip sa akin. Diba? Una-una, content creator ako, sikat ako. Yung nangiinsulto sa akin pa-drug test daw ako, tangina, hindi naman kilala yung putang inang yun diba? Di bali sana kung kilala ka, ayos lang. Naka-private pa yun, idol Oo, putang na ka-private pa nga, tapos fake account yung gamit. Parang ito, timo, katulad nitong isa. Sabi ni Eric Rahab, Daldal. Itong mga ganitong klase ng tao, tangina, dumadaan ka sa newsfeed, tapos mag-iiwan ka ng ganyang comment, tapos wala namang pakinabang, tapos basura ka lang din klase ng tao. Diba? Yung mga ganyang klase ng tao, hindi na dapat pinagpapapansin eh. Pero ako, out of, I will say, siguro, one thing is out of arrogance, kasi minsan arrogante talaga ako eh. Pero another thing is because of the audacity that I have to prove that I am not using any type of drug para lang patabain yung utak ko. Wala akong performance enhancing drug. Siguro, pwede mong makonsider na drug yung Cobra. Iniinom ko, nasa harap nyo pa, nasa camera ninyo. Pero parang uminom ako ng, tumira ako ng kahit na anong droga para lang hyper ako. Tangina, lahat itong energy ko nanggagaling dahil gusto ko yung ginagawa ko. Ano kayo? Pagka gusto mo yung ginagawa mo, intense ka kahit maghapon pa yan. Naalala niyo yung mga panahon na naglalaro tayo ng piku sa kalsada? Tangina, umaarte pa tayo ng kung paano mga nating gustong umarte para lang maibato yung putang inang bato na wala namang kakwenta-kwenta at wala namang bearing sa mundo yung bato na yun. Ganon. Tapos, kahit maghapon ka pa maglaro sa kalsada, ayos lang. PlayStation, kahit maghapon, okay lang. Yung mga ganon, ako nag-e-enjoy ako rito. Pakiramdam ko, naglalaro ako pagka nagtatanong kayo sa akin, tapos sumasagot ako. Ganon. Yun yung pakiramdam ko, naglalaro ako. Idol, last question ako, Idol. Okay. Bilang, nabanggit naman natin na yun sa mga content creator, no? Anong masasabi nyo, Idol, doon sa mga nagpo-promote ng, siyempre, sugal, alam naman natin na hindi maganda, pero sinasabi kasi nung iba, lalo na yung mga maliliit na content creator, hindi katulad ng mga malalaki na, kumbaga, wala silang choice, hindi yun ang gawin nila dahil at the end of the day, hindi naman daw sila napapakain sa pamilya nila. Something like that. Anong masasabi mo doon, Idol? Parehas yun yung konsepto na nagsasabing, hindi, wala naman kasi kaming choice kasi bahirap lang kami kaya nagbebenta kaming drugs. Wala kaming choice kasi mahirap lang kami, wala papakain sa pamilya kaya pinasok namin yung hard killing. Mahirap lang kami, wala kaming mahirap lang kami, bla bla. Kaya binibenta namin pepe ng anak namin. Yan ba sapat na dahilan? Bahala na kayong tumimbang. Pero sa akin overall, personal preference ko na lang, wag mag-promote ng sugal. Kahit magkano pa offer mo sa akin, tangina kahit, alam mo yun, pera mo pa ako 10 million, puta kada buwan. Hindi ko kakanain yan. Offer nga sa akin, offer sa akin, malaki-laki, 1.7 1.7. Sabi ko, paano nyo babawiin po ng 1.7? Paano babawiin yung 1.7? Sagot sa akin, Chester, you have enough credibility para hindi na importante ko i-promote mo yung sugal o hindi. Basta nakita ng mga tao yan dyan sa comment section mo. Alam ng mga tao na sugal yan. Testing nila kasi ikaw yung naglagay niyan dyan. Sabi ko, tangina, sa isip-isip ko, oo, alam ko na yan. Magbabiral ako, diba? Tapos masisira pangalan ko. Tapos, dahil nag-viral ako, nandun ngayon yung comment, nasa comment section ngayon yun, nag-viral yung putang inang kung ano man yun. Di ngayon, syempre, check ngayon ng mga tao yung kung ano man yung nandun sa comment section, kasabay ng kasiraan ng pangalan ko. Matik yun. Kasi tingnan mo, nakita nyo ngayon nangyari kay Juniboy, diba? Nakita nyo nangyari kay Juniboy, diba? Yung team payaman, puta, binanatan nila, team pasugal na daw eh. So, nag-viral yun, Tapos ngayon, sira credibility yung Juniboy. Hindi ako ganun katanga. Taka na mabuting pangalan, maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Ulitin ko, mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Wala pa rin tatalo sa mabuting pangalan. Ayun, yan ang sagot ko ron. Next question. Ayun, Idol. Maraming salamat, Idol. Maraming salamat, Idol. Salamat, brother. Maganda yung tanong na more power po and God bless. Ay, sorry, naputol kita. Tanong ko lang po, bakit hindi sinama si Anunnaki sa Bible? Kasi invento lang yung Anunnaki na yan. Hindi naman talaga parte ng Biblia ang Anunnaki na yan eh. Galing yan sa mga Sumerians na dinecode ni Zacharias Sitchin yung hieroglyph nung mga sulat nung
nung mga Sumerians. Tapos doon ngayon lumabas yung mga Anunnaki. Doon lumabas yun. Pero overall, hindi ano tawag dito? Hindi totoo yung Anunnaki na, hindi ako naniniwala dyan. Kasi kung totoo yung Anunnaki na yan, taka na yun, isa sa mga pinakamalalaking deriving factor ng Anunnaki, yung planeta nila mismo. Eh, yung planeta na yan, nasa loob lang daw ng solar system yan eh. Gisingin mo nga, gisingin mo. Takina. Last question na to, brother. Pwesto ka na rito para maka-end ng live ko sa kalingan. So, yung mga Anunnaki na yan, ang driving factor niyang mga yan, para paniwalaan mo yan, yung planeta nila dapat nakikita mo. Common sense naman yun, di ba? Sobrang common sense nun. Yung konsepto na kung talagang sobrang advanced technology na meron yung mga putang inang mga Anunnaki na yan, sana yung planeta nila mailaw. Eh, planeta natin mailaw eh. Diba? Eh, partida. Kaya sabihin, hindi pa nga kasing advanced na mga technology natin, yung technology ng mga Anunnaki eh. Pero tignan mo, hindi natin mahagilap yung putang inang planeta nila kasi walang kailaw-ilaw dito sa loob ng solar system bukod sa mga nakikita nating siyam na planeta na ngayon eh. 8 na nga lang daw eh. Sabi pang siyam na planeta daw yan, diba? 9 planet daw yan. 10th planet nga yung sabi ng iba ng mga panahon hindi pa binababa yung Pluto papunta sa hindi na daw planeta yung Pluto eh. 'Di ba? Eh isipin mo yung konsepto na yung common sense na sobrang advanced pala ng putang ng technology sa putang ng planeta na yan. Ba't hindi natin mahagilap yung planeta? Eh, nandito lang naman sa solar system yan. Yung putang na 13 billion light years away nga nakikita natin. Yung iba-ibang mga planeta may Earth 2.0 pa. 'Di ba? Kepler. Diba? Nakikita mo yung iba-ibang astral body. Bakit yung tawag dito? Yung planeta ng mga Anunnaki na yun, hindi mahagilap. Eh, yung mga tanong na valid questions eh. Bakit hindi makita yung putang inang planeta ng mga Anunnaki na yan? Kasi nga, hindi naman talaga nag-e-exist yung mga Anunnaki na yan. Gets nyo yun, Pilipinas? Gets nyo yun? Okay, yun lang muna siguro sa ngayon. Ilang oras na ba tayo, brother? Check mo. Oras na tayo. Nakapag-pack up na ba kayo? 56 minutes. 56? Okay naman yun. Pack up na tayo. Yeah. Tayo, kung may dumating pa, pagsilbihan. Kung wala naman at least nakapack up na tayo. Exact electrons batch na tayo. Sige, magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.